we are back mga kapatid. Pasensya na po, naputol po yung ating live telecast. Ay parang naputol po yung natin stream kanina po mga kapatid for some technical problems. But we are back. Ayan, Sister Amen. Mitch. Hallelujah. Glory to God. Yes, let's pray We're again back. mga kapatid. Hallelujah. Father, we are here again, Father God. And we humble ourselves in front of you. And Lord, hiningi po namin, Lord, ang iyong gabay, ang inyong pong patnubay sa aming pong patuloy sa programa through your Spirit. And Holy Spirit, we welcome you in our midst. Salamat pala ng Espiritu. At itinataas po namin ang programang ito sa inyo, Panginoon. Take control of it, take hold of it, Lord. And sa iyo po ang lahat, Panginoon, at wala po sa amin, Father God. We give you glory, honor, and praise, Lord. Itong lahat po ay pinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ayan mga kapatid. So kanina po, ayan, nasa kalagitnaan po tayo ng ating conversation. Ayan, Sister Mitch, no? Hindi natin namalayan. Hindi natin namalayan na, wala na palang signal. Ayan, nawala po yung signal saglit, mga kapatid. But now we are back. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you po sa ating kapatid na nag-make possible na ginamit ng Diyos for us to be back to have signal again. Again, hallelujah. Kasi alam niyo po, sabi po sa Ephesians, ayan, for we wrestle not against flesh and blood, no? We wrestle not against flesh and blood, but principalities and powers, no? And dominions, ayan, spiritual things in air. Yun, parang ganun mga kapatid, no? Ayan, so hindi po natin makontrol yan, but we can fight it. Ayan, ha? And we will prevail. Hallelujah. Amen. Yan yung kagandahan doon. We will prevail. So, ayaw ng devil talaga mag-spread tayo ng good news. Yan yung ginagawa talaga ng devil, mga kapatid. Ayaw ng devil na yung good news ay ma-spread natin. Because, natatakot siya that people will believe and people will practice the word and will come into liberty and freedom. Yan. So, Sister Mitch, salamat sa Diyos. Praise the Lord pa rin tayo, mga Amen. kapatid, that we are In all back. things, give thanks to the Lord. Amen. Ayan. Sabi po sa Ephesians kasi chapter 6, no? Kasi, ayan. Ayan. So, we wrestle not again. Hindi, yung atin pong kalaban, for we wrestle not, Ephesians chapter 6, verse 12, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan, so, kung may dahilan man kung bakit nawala yung signal natin, ayan yun. Hallelujah, but we prevailed. And we will keep on prevailing because we have overcome the world. Ayan. At na-overcome po yung world through faith, no? Sa pamamagitan po ng paninimpalataya, determination to do what God has asked us to do. Ayan. Praise the Lord. Kanina po, binasa po natin kanina yung sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ayan, binasa natin yan kanina ng Sister Mitch. Ayan. Ayan. Basahin lang natin ulit mga kapatid. For in everything. Ayan. 1 Thessalonians 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. Ayan. Loading din ba ang ating signal dyan? Ayan. Kasi hindi pa natin. Ayan. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Yan, pinag-usapan natin yun kanina mga kapatid, na in everything, we should give thanks, for this is the will of God. Kalooban ng Diyos po. Ito po yung kalooban ng Diyos para sa atin na magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay. Lahat po mga kapatid, maliit, malaki, meron or wala, nandyan man tayo sa kalakasan or may mga challenges man tayo, we still give thanks unto the Lord. Kaya parang everyday, we should always say, praise the Lord. Hindi lang during praise and worship. Ayan. Hindi lang po during kapag masaya lang tayo, kapag may pagpapala tayo natanggap, but in everything, we should give thanks unto the Lord. Amen. Amen. And Sister Michelle, mga kapatid, kanina sinabi niya, ano yung last words mo, hindi in Jesus name, ano yung last phrase mo kanina bago tayo na putol yung connection, Sister Mitch? Ayun, kanina. Sabi mo, sabi ni Sister Mitch kanina habang nag-uusap kami bago po nawala yung signal, nawala yung, di ba nag-uusap tayo tungkol sa nawala yung wallet ko. Pero salamat sa Diyos kasi nga, Hindi will ng
nawala yung wallet Nawala yung ko. wallet mo. Hindi yun will. At saka kasalanan ko kasi naging pabaya ako. Ayan. At hindi maganda yung katangian natin na medyo pabaya rin tayo, no? And yun nga, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi even if nawala po yung wallet ko, yun nga, hindi kami nag-away ng asawa ko, hindi ako pinagalitan. Ayan. Kasi Valentine's Day na. Araw ng mga puso yun, kaya hindi siguro ako inaway ng asawa ko para, ayan. At kakaselebrate ko lang ng birthday ko, kaya hindi siguro ako inaway ng asawa ko. Pero hindi. Pasalamat sa Diyos pa rin ako sa lahat. Kasi all throughout the week, nag-provide pa rin ang Diyos para sa mga pangangailangan namin kahit na wala po yung wallet ko. Praise the Lord pa rin. Amen. Kaya naman mga kapatid, whatever you are undergoing, what you are passing right now, Circumstances. kung ano po yung mga kabigatan na pinagdadaanan natin, no? Manatili pa rin po tayong heads up and say, Lord, praise. I give you the praise. I give you all the honor. Pasalamat. Naalala ko, Sister Mitch, no, nung time na si Pastor Lynn was assigned to preach on that Sunday, nung gabing yon, isinugod yung kapatid niya sa hospital. And then, nung sinabi ni Dave sa akin na si Lily nga nandun, sabi ko, talaga nag-pray ako, Lord, parang bigyan niyo ng kalakasan si Pastor. Sabi naman, at nung nag-preach na si Pastor, sabi niya, hindi siya nagpapadala kasi nga, makapatid niya, hindi siya nagpadala sa kanyang parang emosyon. May emosyon din naman siya, kapatid niya yon. Pero hindi siya nagpapadala na ma-affect yung pag-preach niya on that Sunday for what had happened the day before. So parang ganun pa rin, no? Whatever circumstances we have, ano man yung challenges natin mga kapatid sa buhay, we should always say heads, talagang nakatuon pa rin yung ating buong atensyon at buong puso sa pagpapasalamat sa Diyos. Not because may hindi magandang nangyari, but because God is good all the time. All the time. Yan yung rason kung bakit tayo magpasalamat sa Kanya, because God is good all the time. Amen. And all of the time, God is good. Kaya in everything, mga kapatid, give thanks. May bigas man tayo or wala, marami man tayong pera, or kung ano lang meron tayo, we should always give thanks unto the Lord because God is good all the time. At kung ano man po yung mga bagay na hindi, ang nangyayari kasi dyan, Sister Mitch, kung ano yung mga hindi magagandang bagay na nangyayari, but if we still thank God, whatever circumstances we have, ginagawa ng Lord is chini-change niya yung situation na yan, yung pangit na situation na Salita yan. ng Diyos in Pastor Arby, all things works for the glory of God. Kaya, we have the reason to always give thanks to the Lord in everything. Yes, in Kasi everything. kaya naman niyang baguhin ang lahat. Amen. Kayang-kaya ng Diyos. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ayan, walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Ayan, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Ayan po mga kapatid. Napasensya na po kung naputol po yung ating programa. Pero kami po ay ginagawa po namin ang lahat para maibalik po ang programa because we will not end this program without praying. Sa ating po mga kapatid na nanonood, mga kapatid. Kanina sinabi natin, no? May verse tayo kanina sa Mark chapter 8, verse 36. What would it profit a man if he gained the whole world but lost his soul, no? Ano po ba yung kabuluhan ng lahat ng mga bagay na ito na meron sa atin kung ang kaluluwa po naman natin na hindi po natin inaalagaan? And one way po mga kapatid, for us to have our souls saved, no, Sister Mitch, walang ibang paraan yon kundi ang pagtanggap po natin kay Jesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Praise the Lord for the salvation in Christ Jesus. Amen? Praise the Lord for the salvation, for the peace, for the joy. Yung kaligtasan po ng ating kaluluwa, mga kapatid, yun po yung napakahalaga. Because kahit pa may gininhawa, may hininga po tayo, mga kapatid. Kahit meron po tayong hininga, pero wala naman si Jesus Christ sa buhay natin, then that person without Jesus Christ in his life, sorry to say, Magulo pa rin yung ang buhay niya, hindi lang magulo ang buhay niya on earth, Sister Mitch, pero yung kaluluwa niya will be put into eternal damnation.
because only Christ can give us salvation and can save our soul. Walang ibang makapagliligtas sa ating kaluluwa, hindi po ang ating relihiyon, hindi po yung ating katungkulan sa simbahan, hindi yung ating pagsisimba every Sunday, hindi po yung ating mabubuting gawa ang makapagliligtas sa atin. Ang makapagliligtas po sa atin ang ating pong pananampalataya kay Jesus. Naniniwala po tayo na si Jesus ay ipinako sa krus, namatay, at sa pangatlong araw ay nabuhay na muli. Yan po yung good news. Yeah. Diba kanina, Sister Mitch? Ang good, sabi mo kanina, ano yon, we should divert from bad news unto Good news. good news. Yung atin pong good news is si Jesus Christ po ay nagbigay po ng ransom parang sa ating sa ating mga kasalanan upang ma-enjoy po natin ang buhay, mga kapatid. And this salvation na ini-enjoy po natin, praise the Lord for this, no? Sa kanya po ang papuri. Dahil ito pong salvation na ito, Sister Mitch, ay libre. Para po ito sa ating Para lahat. sa lahat. Kaya naman, kapatid, kung ikaw po yung uri ng tao na parang, okay na ako, may relihiyon naman ako, then I'll tell you, mga kapatid, your religion is not enough. And religion only puts us more into oppression, and ang dami po, mga kapatid, na pwedeng mas lalo tayong nagiging alipin through religion. But Christ gave us freedom. Ayan. Para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin si Jesus sa buhay natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. And to do that, mga kapatid, kailangan po natin buksan ang ating puso at manalangin po tayo, mga kapatid, na ang Panginoong Jesus ay makapasok sa ating buhay sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ang panalangin po para sa kaligtasan. Si Sister Michelle po, mga kapatid, ngayong gabi, ililid po niya tayo, mga kapatid, to receive Jesus in our life as our Lord and personal Savior. Dahil po, ang iyong kaluluwa, napaka-precious po nito para sa Diyos. At ito rin po ang rason kung bakit narito po tayo sa programang ito, para po sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Si Sister Michelle po ang maglilid sa atin. Sister Kailangan Mitch. po natin na bigkasin, mga kapatid, yung dalangin na ito. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako'y nagpapasalamat ako'y nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Inaamin ko, Panginoon, Inaamin ko, Panginoon, na ako ay makasalanan na ako ay makasalanan at nangangailangan ako at nangangailangan ako ng kapatawaran ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan sa lahat ng mga na kasalanan aking nagawa. na aking nagawa. Hugasan ninyo ako, Panginoon, Hugasan niyo ako, Panginoon, ang aking puso ang aking puso sa lahat ng mga kasalanan sa lahat ng mga na kasalanan aking nagawa na aking nagawa sa pamamagitan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Ako'y naniniwala Ako'y naniniwala na ikaw ay namatay sa krus na ikaw ay namatay sa krus at sa pangatlong araw at sa pangatlong araw ay nabuhay ng muli ay nabuhay na muli upang ako ay bigyan ng buhay na walang ng hanggan. buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa kaligtasan sa kaligtasan. at sa araw na ito Sa araw na ito ay tinatanggap ko ay ikaw tinatanggap ko ikaw bilang aking bilang aking Panginoon at personal na at manliligtas. personal na manliligtas. Sakupin ninyo ako, Panginoon, Sakupin ninyo ako, Panginoon, ang aking buong ang buhay aking buong buhay. at sa simula sa araw na ito, At simula sa araw na ito, gabayan ninyo ako gabayan ninyo ako sa lahat ng katotohanan sa lahat ng katotohanan sa pamamagitan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. ng iyong banal na Espiritu. At ito ang aking dalangin Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Father in heaven, Lord, your children have received you, Jesus, as their Lord and personal Savior. Itinataas ko po ang bawat isa na tumanggap sa inyo, Panginoong Jesus, ngayong gabing ito bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. And Lord, akin pong dinadalangin na sila po, Panginoon, ay tuluyang matatanggal mula sa kamay ng kadiliman at tuluyang makatanggap ng iyong liwanag, and nothing can snatch them again, O God, in the mighty name of Jesus. I cover them, Lord, with your precious blood. Kanila pong mga puso, ang kanilang mga tenga ay tinatakpan ko po ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus.
At tinataas ko po ang bawat isa, ang bawat kaluluwa na tumanggap sa inyo, Panginoon, ngayong gabing ito. Hallelujah. And Lord, inadalangin ko na sa araw na ito, simula sa araw na ito, ang magagandang bagay po, Panginoon, na inyong inilalaan para sa kanila ay isa-isa nilang makikita, Panginoon. And Lord, I declare, Father God, in the mighty name of Jesus, that your plan and purpose for their lives, Lord, shall be fulfilled, Lord, in a glorious way, Father, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa iyong kaligtasan. Salamat po sa mga tao, Panginoon, na tumanggap sa inyo. Salamat po, Panginoon, ang kanilang buhay, Panginoon, simula sa araw na ito ay magbabago. Amen. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Congratulations, kapatid. Amen. Because the angels are rejoicing for one soul. Sa isang kaluluwa lamang po na tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoong tagapagligtas, angels are rejoicing in heaven. Hallelujah. And mga kapatid, we will not end this program po, mga kapatid, na hindi po kami makakapag-praise sa inyo regarding po sa anything, because sabi po sa salita ng Diyos, no, na we should pray without ceasing. Ang next po diyan, no, sa 1 Thessalonians, wag po nating ihinto ang ating ang ating pag-pray, ang ating pong panalangin. Mababasa niyo yan diyan sa 1 Thessalonians chapter 5, mga kapatid, that pray without ceasing. That's why tonight, mga kapatid, allow us to pray for you sa atin pong mga viewers na nangangailangan po ng mga prayers, no? Ipikit po natin ang ating mga mata, mga kapatid. At kung nasaan man kayo, mga kapatid, kung naririnig niyo ito, pwede niyo po kayong sumabay sa atin pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. I will pray. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, Lord, for you are God, so great and alive and working wonders, Lord, noon pa man, Panginoon, at magpahanggang ngayon. Panginoon, itinataas ko sa inyo ang bawat isa na nanunood sa programang ito, na kahit anuman po ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang magbibigay ng solusyon sa bawat isa. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil kayo ay patuloy na nakikinig sa amin, kayo ay patuloy na kumikilos sa bawat isa. Amen. At Lord, hindi niyo po fini-fail ang bawat isa na naniniwala at nananampalataya sa inyo. We still believe in you, O God, and in your power, Father God, to heal, in your power to give freedom, in your power to give liberty to people who are oppressed by the devil, Panginoon. At ngayong gabing ito, dinideclare po namin, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, that the name of Jesus, in the name of Jesus, everyone that needed freedom, kahit po saan man ito, Panginoon, physical man ito, spiritual man ito, Panginoon, ay makakatanggap ng kalayaan. Ang bawat isa na nangangailangan ng kagalingan, may it be physical na kagalingan, sa kanilang finances, sa amin man, Panginoon, na marriages, makakatanggap ito ng kagalingan in the mighty name of Jesus. At sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa na nangangailangan ng kalakasan, makakatanggap ng kalakasan in the mighty name of Jesus. Lord, I declare everyone, Lord, na nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan, na nasa loob ng mga hospital sa panahong ito, ay makakatanggap ng kalakasan, Lord, in the mighty name of Jesus. Ang nangangailangan ng pagpapala, Lord, na nangangailangan, Panginoon, ng breakthrough, Father God, bawat isa na nangangailangan ay makakatanggap nito, Lord, in the mighty name of Jesus. At ang bawat isa, Lord, na nagnanais na makilala kayo more, Father God, ay makakatanggap nito, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. For we believe, O God, wala pong distance, Panginoon, sa inyo pong mga milagro, sa inyo pong pagpapala, sa inyo pong paghipo, Panginoon. Salamat, O God. Sa lahat po ng mga nanunood ngayon, sa lahat po ng mga tao na bukas ang puso, Panginoon, Lord, I declare, Father God, everyone, Lord, na meron pong mga idinadaing sa kanilang katawan, Panginoon, sakit ng ulo, sakit ng tiyan,
Saan man, Panginoon, na may karamdaman, Lord, we declare healing in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Thank you, Whatever Father. torments you Thank in you, your Father. sleep, by the power of the blood of Jesus and the fire of the Holy Ghost, everything that torments you during your sleep shall be burned by the fire of the Holy Spirit in Jesus' name. Lahat ng mga, bawat isa na nangangailangan ng kagalakan tonight shall receive joy. Amen. Everyone that Hallelujah. needs joy, that Yes, Lord. needs strength within, will receive strength within in the mighty name of Jesus. Panginoon, maraming salamat, Father God. And I pray, Lord, na bawat isa, Panginoon, na nagdi-desire na makilala kayo, Panginoon, deeply, intimately, through your Spirit, Father God, they will find solitude and they will find that, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Maraming salamat, Lord, Thank you, Father. for your presence transcend every mile, O God. And I declare, Lord God, that you will touch everyone whoever is watching this program tonight, Father God. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas ko rin sa inyo, Panginoon, ang bawat nanay, tatay, ang bawat isa, ang bawat pamilya, Panginoon, that everyone, Lord, na nanonood nito, Father God, is sheltered, Father God, sa iyo pong divine protection. Maraming salamat, Panginoon, na ang amin pong mga asawa na nagtatrabaho kahit saan, Father God, they are protected, Father God, by your presence. And everyone, oh God, na meron pa ring worry, Panginoon, sa kanilang mga puso, I declare, Father God, comfort in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Father, we thank you. We Thank you, bless you, Father. O God, that our children, Father God, na gustong-gustong nakawin ng devil, Father God, their future, na gustong-gustong sirain ng devil ang kanilang future, Father God, we declare our children are free from any touch of the devil in Amen. Jesus' name. Amen. No weapon that is formed by the enemy shall prosper against me, against our children, against our husband, against our wife, against our family. Walang weapon, O God, ang magpa-prosper in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas ko po ang bawat isa, ang bawat pamilya ng mga nanonood ng programang ito into your mighty hands. We thank you, we bless you. Lord, you deserve all the glory, honor, and praise. And Lord, we cover our prayers with the precious blood of Jesus. Thank you, Lord, for you are God so good, and you are God who answers prayers, Father God. We bless you. We give you glory, honor, and praise. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Sister Mitch, invite natin ang ating mga viewers. Ayan. Yes po, mga kapatid, iniimbitahan po namin kayo na ma-experience nyo rin yung na-experience namin dito, yung presence ng Panginoon. At yung address po namin is nasa Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinitas, Subdivision Bugog, Cagayan de Oro City. Ayan. You are welcome po dito sa DPC Ministry or Shello House. At kami po ay nagagalak na ma-meet po kayo, makita po kayo dito sa DPC Ministry. Yes. Hindi lamang po ma-meet, but we would be very glad to work with you po in expanding the kingdom of God. Amen. Because we believe, if you are called po, mga kapatid, meron talagang ipapagawa ang Diyos sa iyo. And we are very glad to work with you here in DPC Ministries, mga kapatid, for the expansion of the kingdom of God. And lagi po yung sinasabi ni Pastor David, kung ikaw ay bago pa lang, natanggap po ang Panginoong Jesus, bago pa lang, mag-pray ka po sa Panginoon na, Lord, gabayan niyo ako, na mahanap ko yung church kung saan naroon kayo ang kumikilos, Panginoon. So, yung prayer na yan, mga kapatid, napaka-helpful po niyan. Ayan, kung gusto nyo po na pumunta rito, an experience, so welcome po kayo dito po, mga kapatid. Yung address po, makikita nyo po sa screen na nasa pinakaibaba po. Nilagay po namin yan para
makita nyo po, matandaan nyo po, pwede nyo pong ma-screenshot po yung address na yan, mga kapatid. Hallelujah! Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagtuto kahit hindi po natin kasama si Pastor David physically now, pero nanonood pa rin po kayo sa programa. Maraming salamat mga kapatid. Again, i-remind lang po namin kayo kung meron po kayong mga questions, pwede niyo po yung i-text next week po para ma-entertain po namin yung mga questions. Thank you so much mga kapatid sa inyo pong panonood sa programa. Ako po si RBJ Alusilio Laguayan, kasama po Sister Michelle Gutierrez at buong team po ng Miracle Hour. Salamat po mga kapatid, and may God bless us everyone. God bless us mga kapatid. See you next week. Ayan.